dadako na tayo sa isa sa malalim na bahagi ng Mateo. Ito yung chapter 5, chapter 6, tsaka chapter 7 ng Mateo, kung saan ito ay tumutukoy sa saligang batas, kung paano yung mamumuhay yung mga tao sa loob ng kaharian. Yung bawat bansa, meron niyang constitution, meron niyang saligang batas, no? Kung saan ito yung nag-govern sa mga tao. Kaya itong chapter 5, 6, at 7 ng Matthew, ito naman yung nag-govern sa mga tao sa loob ng kaharian. Itong chapter 5, verse 1 to 12. Ito ay tumutukoy sa kalikasan ng mga tao ng kaharian. Dito naman sa chapter 5, verse 13 to 16, ito naman ay tumutukoy sa impluensya ng mga tao ng kaharian. Samantalang itong chapter 5, verse 17 to 48, ito naman ay tumutukoy sa kautusan ng tao ng kaharian. Tungkol lang sa chapter 6, verse 1 to 18, ito ay tumutukoy sa mga makatwirang gawa ng mga tao ng kaharian. Ito naman yung chapter 6, verse 19 to 34, ito naman ay tumutukoy sa pakikitungo ng mga tao ng kaharian sa kayamanan. Ayan. Sa chapter 7 naman, no, ito ay tumutukoy naman sa yung verse 1 to 12, mga prinsipyo ng mga tao ng kaharian sa pakikitungo sa iba. Ano? Yung principle o yung mga tuntunin ng mga tao ng kaharian sa pakikitungo sa iba. Chapter 7, verse 13 to 29, ito ay tungkol naman to sa batayan ng pamumuhay at gawain ng mga tao ng kaharian. Bawat buhay meron niyang kingdom, no? So, plant kingdom, animal kingdom, human kingdom, tsaka divine kingdom. Kaharian ng mga halaman, kaharian ng mga hayop, kaharian ng mga tao, tsaka kaharian ng Diyos. So magkakaiba sila, no? So itong kaharian ng Diyos, hindi siya kayang saklabin ng pangkaraniwang pangunawa ng mga tao, no? Kaya itong chapter 5 nga, 6 at 7, medyo mahirap na siyang unawain kung babase tayo sa concept ng kaharian na meron yung mga tao. So ito yung introduction ng ng saligang batas na ito, ng constitution na ito, no, na tinalaga ng Panginoon sa ibabaw ng bundok, kung saan dapat natin tong maabot.